Nananatiling buhay ang pagtuklas ng kultura ng Filipino-Chinese sa isinagawang book reading session sa Quezon City Public Library. Hatid nito ay bagong kaalaman at kalinangan para sa mga dumalo at nakiisa sa aktibidad. Ang buong detalye ihahatid ni Julian Bunag para sa 13 sa tanghali. Bukod sa Binondo kung saan buhay na buhay ang diwa, kultura at gawin ng mga kababayan nating Filipino-Chinese, may isang organisasyon din sa bansa ang patuloy na itinataguyod hindi lang ang mga nakagisnan nating iba't ibang kultura na mayroon ng mga Filipino-Chinese, kundi para patuloy na buhayin ang wikang Hokkien sa bansa. Ayun po, I wanted to join it kasi ayun po, parang I'm Chinese din po, pero I feel like siguro yung wikang Hokkien or yung wikang Danangwe, mas parang distant talaga po sa akin eh. Ayun po, parang maraming initiatives po yung org towards not just preserving po yung language, pero also promoting it po. Kahit po sa mga Filipino, kahit po sa mga iba't ibang mga communities, showing them po na yung Hokkien is, a living language po. Kaugnay niyan isang book reading session ang pinangunahan ng Quezon City Public Library kasama ang Lanang Archives kung saan si Ashley ang isa sa mga naging storytellers. Isinagawa ang pagbabasa ng libro sa wikang Hokkien at bukod dito, itinuro rin sa nasabing aktibidad ang makulay na kasaysayan ng mga Filipino-Chinese sa bansa. Ilan sa mga nakibahagi sa aktibidad ang estudyanteng sina John Leonard at John Philip na nakatulong para lumawak ang kanilang kaalaman sa wikang Hokkien. For me po, very informative po siya kasi ngayon ko lang po nalaman yung language na Hokkien. Tapos po, very fun po siya kasi po hindi lang po siya serious. So mas po siya, enjoyable din, tsaka knowledgeable din po. Tapos may mga fun games po sila. Pinakita niya po na yung pang simpleng storytelling po lamang ay nakakatulong po sa pag-preserve ng culture and medium of communication po in a way of being creative and helpful po. Malaking bagay naman para kay Justin Leonardo ang ganitong mga aktibidad. Natutuwa po ako kasi bihira lang po yung mga ganitong language-focused cultural event, especially in the public libraries. And masasabi kong napakahalaga ang pagkakonduct ng mga ganitong book reading or let's say storytelling sessions para sa ating mga kabataan. Napapalawak natin yung imahinasyon ng ating mga kabataan, lalo na sa mga hindi pa marunong talagang magbasa at may difficulty sa pagbabasa. At napapalapit pa natin ang pagmamahal nila sa books o sa libro. Kaya nasasabi kong sa panahon ngayon, napakahalagang tutukan natin itong mga book reading activity na ito. Sa naging panayam namin sa ilang mga magulang sa QCPN, ilan sa kanila ang patuloy na naniniwala sa kakayahan at magagawa ng mga pampublikong aklatan sa kanilang mga anak. Naniniwala po talaga ako dun sa mga magagawa po ng mga professional para dun sa assessment ng mga bata, dun sa reading skills nila at reading comprehension nila. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.